Magandang umaga mga mag-aaral. Kamusta kayo? Welcome sa ating online class. Ito pong muli si Binibining Precious, ang inyong guro sa Math 3. Palagian po nating ipinapaalala na ihanda ang mga sumusunod na kagamitan. Una, ang inyong lapis at pambura, ang inyong papel, notebook o kwaderno, at ang inyong learning packets sa math. Tayo po ngayon ay nasa aralin 12 o ika-12 aralin at ito po ay patungkol sa pagsasolve ng problems involving addition of whole number. At ang ating layunin sa araw na ito na nakabase sa ating MELCs o yung ating most essential learning competencies ay solve routine and non-grade problems involving addition of whole numbers with sums up to 10,000, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. Atin pong pagmasdan, suriin ang 3x3 na kahon. Ano ang iyong napapansin sa mga bilang na nasa loob ng kahon? Mapapansin na ang mga bilang sa alinmang hanay, column, o pahilis na pagkakaayos ay maaring mayroong magkakatulad na kabuuan o sum. Ito ay tinatawag na magic square. So pag pinag-add po natin o kinuha natin yung mga kabuuang bilang ng bawat hanay, maging ang mga column nito, ito ay magbibigay ng iisang kabuuan or sum. Katulad po itong una, meron tayong 18 plus 3 plus 12. Kapag po yan ay ating pinagsama-sama o kinuha ang kanyang kabuuan, ito po ay magiging 33. Maging ang susunod na bilang po, yung 5, 11 at 17. Kapag po yan ay ating inad o kinuha ang kabuuan, ang magiging sagot pa rin po ay 33. Sunod para sa huling mga bilang, pag pinagsama-sama natin at kinuha ang kabuuan ng 10, 19 at 4, ito ay 33 din po. So kung inyong papansinin, bawat bilang na pinagsama-sama natin, sila ay may katumbas or kabuuang bilang na 33. Maging ito po, yung 18, 5 at 10, kapag kinuha natin ang kanyang kabuuang bilang o ang total, siya ay may sum na 33. Maging ang mga bilang po na 3, 11, 19, 12, 17 at 4. So pag sinabi pong magic square, ito po yung kahit na kunin ang sum ng hanay or ng column o pahilis, ito ay magbibigay sa atin ng iisang kabuuan o sum. Atin namang suriin ang susunod na suliranin. So si Lucy daw po ay bumili sa tindahan ng mga lapis na nagkakahalaga ng 120 piso o 120 pesos at mga kwaderno na nagkakahalaga ng 160 piso o 160 pesos. Magkano lahat ang binili ni Lucy? So ito pong suliranin na to ay masasagot natin sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Atin pong subukang sagutan gamit ang mga sumusunod na hakbang. Una, babasahin po natin at uunawain ang ating suliranin. So si Lucy daw po ay bumili sa tindahan ng mga lapis na nagkakahalaga ng 120 piso o 120 pesos at
Mga kwaderno na nagkakahalaga ng 160 piso o 160 pesos. Ang ating tanong, magkano lahat ang binili ni Lucy? Para sa unang hakbang, kailangan po nating matukoy o alamin kung ano ang hinahanap sa suliranin. So, balikan natin ang suliranin. Kanina, binasa ko na kung ano yung nais nating malaman o yung hinahanap sa suliranin. So, kailangan po nating alamin ay ang kabuuang halaga ng binili ni Lucy. Pangalawang hakbang, ano-ano ang mga binigay na detalye? So, yung binigay pong detalye o yung mga halaga na kailangan nating kunin o alam ay ang 120 pesos o 120 pisong halaga para sa lapis at 160 pesos o 160 para naman po sa kwaderno. Sunod na hakbang, aalamin po natin kung anong mathematical operation ang ating gagamitin. So dahil kailangan nating makuha ang kabuuang halaga o yung sum ng pinamili ni Lucy, ang gagamitin nating mathematical operation ay ang pagdaragdag o addition. Pagkatapos po natin, ipakita po natin ang pamilang na pangungusap. So, para sa pamilang na pangungusap, gagawin po natin 120 plus 160 equals N o 120 piso plus 160 piso equals N. Teacher, ano po yung N? Yung N po dyan ay nagre-represent nung halaga or nung kabuang halaga, pero hindi pa yun yung tamang sagot. Okay? Nire-represent lang niya upang hindi tayo malito. Yung N po ay ginagamit upang i-represent yung isang sagot na hindi pa natin alam sa kasalukuyan. Okay? So, para sa huling hakbang, pagkatapos nating ma-solve at may add yung 120 pesos sa 160 pesos, ibibigay na natin sa huling hakbang yung tamang sagot. At ang tamang sagot ay si Lucy ay bumili or may kabuang halaga na 280 pesos. So, yun po yung ating sagot. Okay, so base po dun sa dalawang suliranin na ating inaral kanina or sinagutan, ang mga suliranin ay may mga klase, no? So, para sa araw na to, meron akong ituturo sa inyo na dalawang klase ng suliranin. So, meron po tayong tinatawag na routine at non-routine problems o suliranin. Teacher, ano pong pinagkaiba ng routine at non-routine problems o non-routine at routine na suliranin? Una, pag sinabi nating routine, ito po ay yung mga uri ng suliranin na ginagamitan ng mga naayon na pamamaraan upang ito ay malutas. So, katulad po dun sa dalawa nating halimbawang suliranin, yung tungkol sa magic square at tungkol dun sa suliranin kay Lucy. Doon sa dalawang suliranin na yon, yung problem tungkol kay Lucy ay halimbawa ng routine problem. Kasi po, para masagutan natin yung suliranin na yon, gumamit tayo ng mga hakbang. No? Sunod, pag sinabi naman nating non-routine, ibig sabihin, ito po ay suliranin na kailangang pag-isipan ng masusi, mapanuri at malikhaing pamamaraan upang ito ay malutas. So, katulad po dun sa magic square. Ginawa natin, nag-add tayo lahat ng palihis at hanay ng bawat bawat number dun sa ating magic square para makuha natin yung ating sum or total, no? So, ginamitan natin siya ng malikhaing pamamaraan para siya ay malutas. Okay? Para po sa ating gawain sa araw na ito, kunin po ang inyong mga learning packets at buksan sa page 29. Sagutan ang pagyamanin at para po sa panuto, punan po ang mga bilog ng tamang bilang o addends
mula sa kahon sa kaliwa upang magkaroon ng tamang kabuuan na nakasulat sa ibaba. Ang bawat bilang sa loob ng kahon ay magagamit ng isang beses lamang. So, bibigyan ko po kayo ng 1 minuto upang sagutan ang gawain na ito. Okay? At ang ating timer ay magsisimula na po. Okay, so para po sa mga tamang sagot sa ating pagyamanin, para po sa una, pwede natin ibigay yung sagot na 132 plus 465. So ito ay equivalent din sa 597. Pwede rin po yung mga addends or bilang na 346 at 251. At tingnan po mabuti, no? Dapat po walang umuulit sa bawat bilang o addend sa kahon. Next, for number 2, meron tayong 487 or 487 at yung 365. No? So, pwede po yan. Next, ay pwede rin po yung 385 at 467. Okay, next po, pwede rin po yung for number 3 po, 765 at 384. Para po sa ika-4, meron tayong 1,282 plus 5,000 rather 647. At para po sa huling bilang, meron tayong 4,561 at 5,372. Pwede rin po yung 5,562 at yung 4,371. Ayan po, no? So, pakibilang po ang inyong score at mamaya po sa ating Google Classroom, paki-comment po iyon. Okay? Para po sa kailangan nating tandaan o isa-isip, ang mga blank o ang mga routine problems ay mga suliranin na ginagamitan ng mga naay na pamamaraan upang ito ay malutas. Ang non-routine naman na suliranin ay kailangang pag-isipan ng masusi, mapanuri at malikhaing pamamaraan upang ito ay malutas. Kung minsan, ito ay nangangailangan din ng mataas na pangatwiran at kritikal na pag-iisip. Ayan, so handa na po ba sa ating gawain? Ngayon, kung handa na, ihanda po ang inyong mga learning packets o ang inyong module, notebook o kwaderno, papel, at lapis at ang inyong pambura. Para po sa inyong offline activity. Sa inyong learning packets po, puntahan ang page 30 to 31 at sagutin ang mga sumusunod. Para po sa inyong unang gawain sa offline activity, sagutan ang isagawa. So para po sa panuto, punan ng tamang bilang ang mga sumusunod na magic square. So meron po tayong 5 magic square na inyong sasagutan. At isa pa pong gawain,
Sasagutan din po ang tayahin. So, ang gagawin po para sa panuto ay basahin at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Okay, so marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ito pong muli si Binibining Precious, ang inyong guro sa Math 3. Sana po tayo ay may natutunan. Paalam!